Nawala yung aking ano. Katabi ko yung aking magandang pusa. Bagong tabas para pag lumabas na tayo ng F3 private contractor, kumikita na. Pero subukan ko pong pumasok dun sa isang account, no? Para kasi, gusto ko kasi i-record. Para meron tayong kopya. Mm. Yan, okay naman po. Ayan, marami. Pasok na lang po iba. Yan, andito ako sa aking lungga. Yan, lapit tayo. Ganito kasi yung kagandahan ng online. Ito po kagandahan ng online, napaka practical tsaka madali. Ngayon po dun sa mga papasok. Hello, pasok na po kayo at para makarami tayo. Pasok na po. Ayan. Ngayon po simula na tayo para hindi nasasayang yung oras dahil marami naman talaga tayong ginagawa. Ngayon po yung ating hello kuya, andiyan ka pala. Bali ganito po yung ating ginagawa ngayon mga partner. Kung hindi rin lang naman magsasalita, paki-mute na lang po para po yung manonood mamaya ng record hindi po magulo. Ngayon po yung ating tinatawag na F3 Bazaar or F3 token, ang main product po natin talaga dito, yung pagbibigay ng murang bilihin. At nagagawa naman po talaga natin yan. Ang kagandahan po niyan, ang kailangan lang participation. Bigyan ko lang po kayo ng direct to the point na po tayo para hindi na tayo paligoy-ligoy. Nagsimula po yung ating F3 company sa Palawan. Then, humanap po siya ng mga kasama na ang talagang goal lang po, consumerism. Ngayon, ang mga nakuha niya po doon dahil po ang pinanggagalingan talaga ng asset natin ay blockchain. Doon po yung reason bakit nagmumura yung bilihin, ipinapasok sa blockchain, walang pinag-iba sa trading. Buy low, sell high. Kaya yung mga bilihin natin nagmumura at marami na pong naka-experience niyan. Yung hindi nakakapasok no. Pasok na sila. Ngayon, ang nangyari po, yung mga naunang nakasama sa Palawan, doon sa unang token, ang tawag po namin doon, F3 Prime. Ang sabi nila, ikakalat nila yung tinatawag na crypto, yung token. Tandaan po natin, doon sa may familiar sa mga crypto, no? Halimbawa, Bitcoin. Naririnig naman natin, tandaan nyo, pag bumibili ng crypto, tumataas ang value. Ibig sabihin, advantage sa atin. Ngayon, yung iba, ang ginagawa, pag tumaas yung value, ibinebenta sa blockchain, bumabagsak ngayon yung presyo. Kaya hindi kami makaabante. Paano kami makakaabante? Kung yung presyo ng bilihin, imbis na bumaba, tumaas. Bakit? Bumagsak yung value Kaya itinigil namin muna pansamantala yung F3 Prime. Gumawa kaming panibago, yung tinatawag naman high-end. Ang ginawa namin, kami may malalaking para makontrol, 1:1. 1 peso, 1 F3. Ang nangyari naman po doon, walang activity. Tandaan po natin, participation is the name of the business. Wala nagpa-participate. Anong gagawin namin? Hindi gagalaw yung tinatawag na value. Tandaan po natin, wala pong magic dito. Walang tinatawag na hyping. Walang tinatawag na panlalamang. Hindi katulad dun sa iba na ang pinampe-payout nila yung galing din sa tao, ginigisa sa sariling mantika. Kaya nagdesisyon uli kami, ito na po yung final dahil ang dami na naming losses. Tandaan nyo po, napakahirap gumawa ng sistema sa blockchain. Napakahirap i-maintain yan. Ang daming babayaran, IT, yung ang mga source code, pagkatapos yung pagde-deploy, ang dami po niyan. Kaya sa amin po,
ginagawa namin para magkaroon ng movement. At ito na po talaga yung nangyari. Ayan, si Ma'am Emelinda, alam ko kasama yan sa high-end eh. Pati si pare ko ay Frankie. Ngayon, ginawa namin ngayon ito, nakita namin mas magandang gamitin yung tinatawag na logic nung una. Kasi ang ano lang noon, pondo, umaabot lamang siya ng ano, yung ang tawag po doon, liquidity pool pondo. Yung pondo, doon po nang gagaling yung pag-angat ng mabilis o pagbaba na mabilis. Kaya ang ginawa namin, niliitan lang namin yung liquidity pool na katulad nung una, kasi yung sa high-end po, 130,000 yung ano nun, liquidity. Ang hirap pataasin. Ang hirap pataasin. Ngayon, ang ginawa namin sa bagong ngayon, yung tinatawag namin sa inyo, yung high-end na mabilis tumaas. Kaya ang dami na po ritong kumita. Bakit ayaw nilang pumasok? Pasok na po. Mahihiyain tong mga to. Messenger na. Ngayon, ang nangyari po, napakaganda po ng pangyayari ngayon. Walang ganong nagbabalik kasi naintindihan nila nangyari. Hindi na po nila binebenta yung kanilang token, patuloy ang pagtaas. Ang kailangan na lang po ngayon, participation. Yan, alam ni Ma'am Bernadette yun. At ang maganda po rito, na wala si Ma'am Ami, no? Andito lang ako, partner. Opo, si Ma'am Ami po. Ayun po sa lahat. Ang maganda po rito mga kasama, mga partner. Hindi po kami katulad ng iba, na katulad ng mga token na tumatanggap ng mga malalaking investment. Hindi po tayo investment. Tandaan nyo, hindi tayo investment. Hindi kami katulad nung pag may nakausap, eto pare ko, ipakinggan mo. Ang dami nagpunta sa Palawan, mga scam na token. Ang hinahanap, investor. Halimbawa, narinig na maglalabas ka 100,000, kalahating milyon. Ay, tuwan-tuwa yung mga yon. Kasi laki ng kikitain nila. Sa amin po, hindi kami pumapayag na maglagay ng malaking amount. Bakit? Kasi ang mangyayari, sila ko-control sa atin. Sila ang ko-control. Tayo, maliit lang yung amount natin. Magkakaroon ng problema. Tayo nagtatrabaho, sila umaani. Kaya yan si Ma'am Bernadette, siya po yung saksi. At yung iba pa rito, sino ba nandito? Si Ma'am Pinky, hindi pa yan eh. Wala yung iba, yung mga nandun sa unang grupo eh. Hindi ako tumatanggap ng mahigit sa 2,000. Hanggang 2,000 lang talaga. Kasi bakit ganun? Bakit hindi kami tumatanggap ng malaking amount? Kasi pag tumanggap kami ng malaking amount, ang bilis lumaki. Ang bilis lumaki ng ng pera. Katulad si Ma'am Bernadette. Pumasok po siya. Silang mag-asawa, pinag-isa na lang yung account nila, 5,000. Wala pa pong 1 linggo, nag-15,000 na. Mag-o-overpay out po ang company. Narinig mo yung pare ko. Overpay out, kaya hindi kakayanin. Walang negosyo na ang company tutumba. Pag tumumba yung company, wala na tayong pagsasamahan-samahan. Kaya, ino-control namin yung pasok ng mga tao. Hindi kami naghahanap ng investor. Ang hanap po namin yung kumakain. Kahit man lang yan, mahirap. Mas maganda nga ang kausap, yung mahirap, maliit lang yung niyan yung tinatawag, madaling mapaligaya, in short, ganun lang. Halimbawa, nakakita tayo ng gusto makatipid. Bibili lang ng bigas. Kung 50 pesos yan, kaya namin ibigay ng 40 pesos. Mas magandang kausap yun. Kasi ang kailangan natin, yung bumibili, hindi yung naghihintay. Kasi may mga pera ang ginagawa niyan, nag-hold lang, pinatataas lang yung presyo. Which is hindi tama. Kasi ang nangyari niyan, ganito. Halimbawa, pare ko, ipakinggan mo. Pag ang nangyari, tanggap kami ng tanggap ng mga investor, di lumalaki kagad yung pera. Yung iba naman, nagsasamantala. Lumaki yung pera, ang gagawin, i-withdraw. Di sila yung nakauna, tama? Yung pera ng iba na napunta sa kanila. Ganun lang kasimple. Kaya yung tinatawag na trading, hindi ko po gusto talaga yan. Yung trading, ang trading po kasi ay isang sugal. Bakit sugal? Halimbawa, nag-trade siya, nanalo. Tandaan natin, pag may nanalo, may natalo ba? Meron. Hindi ka pwedeng manalo na walang natatalo. Nanalo ka, nakuha mo yung pera ng iba, kawawa naman yung mga natatalo. Tama? Sa atin, hindi po ganun. Ang sa atin po,
sabay-sabay tayong bibili araw-araw na ang binibili natin, yung normal na binibili natin sa tindahan. Bigas, itlog, mantika. Yun lang ang gagawin mo. Ang gagawin mo lang, dito mo lang ibibili sa F3. Ang good news nun, yung binili mo, babayaran ka. Sa bawat bili mo, binabayaran ka. At mas mahigit na malaking discount na kukuha mo. Ganun lang po siya kasimple. Kaya sa ngayon po, ini-record ko to para doon sa iba na hindi nakakapasok, na hindi natin alam, no, sa Zoom nga, hindi na makapasok. Dito, hindi pa rin makapasok. Hindi ko na alam ang dahilan kung bakit sila hindi makapasok. Pumapasok po ba kayo? Yan. Kasi kanina marami. Ngayon, bali may record naman. Bali, ang pinaka-goal lang po natin, tandaan po natin, ang goal lang natin, tumulong sa mga tao na matagal nang sumisigaw na itaas ang sweldo, ibaba ang sahod. Tama ba yun, Maricoy? Matagal na sigaw ng magulang ko yan eh. Panahon pa ng mga nakopong-popong natin eh, simula ng Industrial Revolution. Ang sasabihin makibaka. Makibaka. Laging ganun eh. Ang sagot ng gobyerno etong host, maligo kayo. Di ba ganun na nangyari, nagkakasakitan pa? Ang tagal-tagal na daing natin, kailan bababa ang presyo? Na ngayon po, kung namamalengke ka, nakakatakot pumunta ng palengke kung marunong kang mamalengke. Kasi yung dala mong pera kahapon, hindi na kasya ngayon. Tama? Yung mantika lang, isang bote ng mantika, 32. Pagbalik mo kinabukasan, 35 na. Tapos, pagpupunta ka po ng palengke, ewan ko kung namamalengke si pare ko, no? O namamalengke kayo. Tandaan nyo, pag nagpunta ka ng palengke at pumunta ka dun sa isdaan, sa wet market, makikita mo, isda, galunggong, magkano kilo? Hindi kilo ang nakalagay lang doon, galunggong 140. Makikita mo, tilapia 70. Tandaan nyo, lahat na nakalagay na tag doon, walang 1 kilo. Laging kalahati. Biruin nyo. Para magmukhang mura. Yun ang marketing sa palengke. Wala kang makikitang isda na naglagay 1 kilo. Laging nasa kalahati. Bakit? Hindi makakabenta pag nagulat, lastik, galunggong. Samantalang yung panahon namin ni pare ko, ang galunggong ang pambansang ulam nung panahon ni Cory. Kasi pag kumain ka ng galunggong dati, 100% mahirap ka. Tama? Pero ngayon, pag kumain ka ng galunggong, 100% may pera ka. Kasi mas mahal ang galunggong sa manok. Tama? Grabe ngayon, baligtad na. Ang kinakain na ng mga kababayan natin ngayon, hindi na makabiling galunggong, hindi na rin makabili ng sardinas. Alam nyo ba sardinas ngayon magkano? Ang pinakamurang sardinas, 23. Ano na lang kinakain ng kababayan natin ngayon dahil gusto na mabiling ng murang bilhin? Ang kinakain ng kababayan natin ngayon, noodles. Kaya tingnan nyo yung mga kababayan natin, ang daming may sakit sa kidney. Sira ang bato. Ayon sa statistic natin, sa bawat 10 Pilipino, 8 ang may sakit sa bato. Nakakatakot, di ba? Ngayon, balik tayo. Bakit ko sinabi yun? Dahil sa murang bilihin. Dito po, napatunayan na namin, kaya namin ibaba ang presyo ng 1 kilong hasmin. Yung masarap na bigas, hasmin, dinurado. Sa palengke po, 52 yun. Kaya namin gawing 20 pesos. Kaya namin. Kung yung hindi nagawa ng presidenteng 20 pesos na bigas, dito po kaya. Ang gagawin lang po natin, magpa-participate lang po tayo. Ngayon, kung sa simpleng participation na ganito na magpapatawag ng meeting, na alam naman nila, naka-view sila, ang dami naka-view hindi makapunta, paano pa kaya magagawa yung tinatawag na pagtulong? Yun lang po ang tanong ko. Ang tagal na nating gustong bumaba ang bilihin. Nakakalungkot. Masama mang sabihin, panty na lang ang bumababa ngayon. Pasensya na po kayo. Wala nang ibang bumababa. 'Di ba? Kaya dito po, nakikiusap Tatawa kami. ba ako? Ewan ko kung tatawa. Kaya, dito po, kidding aside, gawin lang po natin at makikita nyo po ang mangyayari.
ito si Ma'am Ena. Kakausapin ko. Bakit hindi po kayo makapasok, Ma'am Ena, yung mga hindi nakapasok dito? Madali na po ito. Messenger na po. Yan, tinanong ko sila. Kaya ito, naka-record. Ang pinaka-goal lang natin, unang-una, simple lang, walang hiwaga. Bumili ng murang bilihin. Tingnan nyo po lahat tayo nagpapagod para lang makasurvive sa isang araw. Tama o hindi? Pero inyo, nagtatrabaho lang tayo para ipangkain sa isang araw. Na pag naubos na, dahil kulang naman talaga yung sweldo, magtatrabaho ka na naman kinabukasan. Kaya tayo, yung ating buhay, inilaan sa pagtatrabaho. At pag tayo, isa lang nagtatrabaho, 100% gipit tayo. Ngayon po, sino namamalengke rito sa atin? Magkano na kilo ng baboy? Huwag yung frozen. Huwag yung frozen. Ang kilo ng baboy yata ngayon, nasa 400 na. Angel, magkano kilo ng baboy? 380. Ano? O, 380. Yung mayroon, 400 pag maganda talaga. Biruin mo, 380, sabihin na natin 380 ang kilo ng baboy. Gusto mong magsigang 1 kilo lang. Tandaan natin, pag 5 kayo sa pamilya, ang 1 kilong sinigang, 1 kainan lang ng tanghalian. Tama o tama-tama? Kaunti lang po yun. Ang matindi, pag nagsigang ka, kung magkano yung karne, mas mahal yung gulay. Mas mahal po yung rekado. Kaya ibig sabihin, para kumain ka ng tanghalian na disente, na 1 sinigang lang gagastos ka na ng 380 plus 380, 760. Magkano sweldo? 600. 600. Ibig sabihin pala, pare koy, ulam pa lang, kulang na yung pangkain nyo ng isang disenteng pagkain. Tama? Kaya ang kinakain natin ngayon, yung mga hindi na natin gustong kainin, yung luto ng kapitbahay, di ba? Yung sardinas dyan, nagsawa na tayo Ang tanong, hanggang kailan natin gagawin yung pagtitiis? Ito na po yung F3 token, mga kasama. Napakaganda, aralin lang natin, aralin lang. Ang pag-aaralan lang naman, ang gagawin mo lang, bibili ka ng token. Instead na bumili ka, gamit yung piso natin, gamitin mo yung F3 token natin, ilalagay ngayon sa blockchain, lalaki. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, pag lumaki na, ibili mo na. Ayan, si Ma'am Bernadette, ilan ng beses na bumili yan. Ngayon, kung wala kang pambili, ang nangyari, si Pare Koy, saan ang lugar mo, Pare Koy? Ako'y Laguna Saan lugar mo? Oo. Mandaluyong ako. Loob, labas. Ayos Hindi, ganun sila magtanong pag Mandaluyong. Yung sabi ng iba, alam mo kung di na kita kilala, yari ka sa akin. Yari. Hindi, ganito na lang. Tayong close. Close lang tayo. Ayan, market price. Ito po, market price sa ang laman daw ng baka, 450, 460 kilo. Ang balat, 180. Ang manok, 230. Ang buo, ang leg, 230. Ang laman ng baboy, 390 to 400. Ngayon, bakit mo sinasabi yon? Kasi kulang talaga yung pera natin pambili ron. Ngayon, ang gagawin natin, palalakasin natin yung piso natin, padadamihin natin sa technology. Kaya, dito po, mga kasama, dumating na yung sagot. Yung matagal na nating inaasam-asam na bumaba ang bilihin, bakit kung kailan dumating na, hindi pa natin i-grab. At dun sa mga gumrab at nandito ngayon, congratulations po. Mangyayari po yun. Kung sakaling malayo ka, katulad ng aking kaibigan, na mabuti kilala ko, magagalit sa akin yung loob labas Halimbawa, malayo siya, bibili ng bigas. Kung bibili po siya ng bigas na 1,000, kalahating kaban, pwede niya mabili ng 700. Uulitin ko. Kung 1,000 ang isang kaban na bigas, mabibili niya 700. Ang tanong, paano ipapashipping? Ang gagawin ko na lang po ganito. Nakatipid ka, 700 lang binayad mo, tama? 1,000 yung bigas. Para hindi na ako mamroblema sa shipping, ipapadala ko sa GCash yung 1,000. Pare ko, ikaw na bumili ng bigas mo. Mas mabilis.
Pero ang pakiusap ko, picturean mo yung binili mo para makita talaga nila ibinili ng bigas. Di ba mas maganda? Halimbawa, nasa Mindanao ka, i-Gcash ko na lang. Ano ba binili mo? Mantika. Ilang mantika? Isang dosena. Nabili mo siya yung halagang ang mantika po ngayon, bumili ako kanina kasi nagtitinda ako ng mantika itlog eh. Mantika, itlog, bigas. Ang mantika po na gin, nung nakaraang 3 days ago, pare ko, 3 days ago, 320, isang dosena, labo. Ang tawag doon, palm oil. Bumili lang ako kanina, alam nyo kung magkano? 320, tatlong araw na, 335 kagad, 335. 15 pesos tinaas. Pero dito po sa atin, mabibili nyo po yung mantika na 320 sa halagang 200 lang. Ang tanong, pwede bang mangyari? Pwede, ba't hindi nyo subukan? Eh si Ma'am Bernadette nga eh. Ayan, sayang hindi makapasok yung iba eh. Hindi makapasok eh. Ayan. Sila po yung magpapatunay. Meron nga po rito, ano eh, pare koy, pinagbigyan ko lang kasi nadulas na ako. Sabi ko, pwede ka naman dito, pag malaki kita, pag malaki yung ibinili mo token, malaki rin makikitain mo. Hindi ko akalain nagpadala ng 5,000, hindi nagpaalam. Kasi ang pinadala niya una 500, sinubukan niya. Walang kalahating oras, naging 550. Ngayon, yung pinadala niya, hindi na ako nakatanggi kasi pinadala na yung 5,000. Alam niyo yung 5,500 niya ngayon kung magkano? Siya lang ang pwedeng nakagawa nun dahil wala na akong magawa. Ngayon, 2,000 lang. Pare ko, ang 5,500 niya, 33,000 ngayon. Ang ganda, di ba? Ngayon, kung meron na siyang 33,000 sa halagang binili niyang 5,500, di ba ang laki na ng discount? Tanong, ano ba ang 100% ng 5,500? Di ba ang 100% ng 5,500, 5,500 din? Eh, hindi lang 100% tinaas ng pera niya eh. Magkano ba yun? 550, 33,000. 6 times. Ibig sabihin, 600% ang tinaas. Ngayon, kung mangyayaring ibili niya ngayon yun sa atin sa F3 Bazaar, hindi ba ang laki ng tubo niya? 600%. Kung bibili siya ngayon ng isang kabang bigas na 1,000, bibili niya na lang yung isang kaban, paring koy, 10 piso na lang. Saan ka naman nakakita? Isang kaban, 10 piso na lang niya nabili. Bakit? Kasi tumaas yung value ng pera niya. Ganun lang po kasimple. Sa susunod po, pag-uusapan po natin yan, paano nangyayari yung tinatawag na computation. Basta ang mahalaga po lang sa atin, simplihan natin. Inubo na ako sa dami ng kausap sa Team Sambuanga eh. Simplihan lang natin. Dito po, ang tinatawag na inflation na buster. Ayaw namin gamitin yung inflation buster, baka maka-open kami sa pamahalaan. Inflation shield ang gagamitin namin dati, inflation buster. Ngayon, patutunayan namin, katulad na nangyari sa Palawan, ang nakinabang mga katutubo na hindi marunong masyado cellphone. Nabili po nila yung mga bisgat. Ang bigas pala sa Palawan, paring koy, ang mahal. Mag plus 300 ka. Kung 1,000 rito sa Luzon, dagdagan mo ng 300, ganun kamahal ang bigas doon. Ang tanong, mataas ba pamumuhay ng nasa Palawan? No. Probinsya yun eh. Kaya mas hirap yung mga tao sa Palawan kaysa sa atin. Kaya, Ma'am Bernadette, gaya na sinabi ko sa'yo, pwede ka bang magsalita? Ano ba ang pinahanap ko sa'yo? Investor ba? O yung mga gustong makatipid? Pwede ka pong magsalita. Makatipid, yung kakain araw-araw. Hello, Ma'am Bernadette. Naririnig po ba? Hello, Ma'am Bernadette. Apo, pwede po ba kayong magsalita doon sa sinasabi ko sa inyo na huwag nyo akong dalan ng maraming pera. Hindi ko kailangan yung mga may pera. Ang kailangan ko yung gustong makatipid. Hindi ko kailangan ng pera nila. Ano pagkakasabi ko sa inyo, Ma'am Bernadette? Na maghanap ng yung mga mahirap na matulungan man lang natin. Apo. Makain, makakabili araw-araw. Ano mga kailangan nila. Halimbawa, Ma'am Bernadette, ang pera lang ng mahirap, 100, ano gagawin mo?
Pwede naman, sabi mo, partner, kahit 10 piso, 150 pesos. Pwede Biruin mo yung pare koy. Ang hinahanap namin, yung hindi mayaman, Sa yung akin mga naman, walang... Opo. bigyan mo pa ako ng time. Maayos natin yan. Hindi, sa ngayon wala pa akong Opo. Kaya gagawa kami na mga pare ko. Bali, ang hinahanap namin talaga ganito. Hindi kami interesado dun sa may pera. May pera na yun eh. Ang habulin natin yung gustong makakain ng matino. Tandaan natin, aminin natin sa hindi. Wala ng Pilipino ngayon kung pag-uusapan percentage. Kasi ang Pilipino ang Pilipino dito sa atin kinategorize as middle class, poor middle class, tsaka yung tinatawag na class A, yung mayayaman. Alam nyo po ba, sabi ng DSWD, ang mahirap sa Pilipinas, tatlo. Tatlo ang mahirap sa Pilipinas. Tingnan natin kung nasan tayo. Ayon sa DSWD. May tinatawag na poverty line. Kasi 80% ng Pilipino nasa categorized na poor eh. Ang poor sa Pilipinas, tatlo, pare koy. Poverty line, yun yung kumikita ng minimum. Pag below the poverty line, hindi ka kumikita ng minimum. Below ka, yun yung mga binabayaran ng below minimum. Pagkatapos ng trabaho, pa extra. Ano naman yung above the poverty line? Yun yung kumikita ng above minimum. Yung mga call center, yung mga manager. Biruin mo, manager, nasa poor pa rin. Bakit? Kasi tandaan natin, akala ng iba, pag ikaw nagtapos ng engineering, nagtapos ka ng kolehiyo, pagpasok mo, maganda kagad sweldo mo. No, magsisimula ka sa minimum. Pagkatapos, lalaki lang yun. Depende sa performance. Ganun po. Kaya, dito po, ginagawa na natin tong paraan na to, na dumating na talaga yung sagot, at walang nakaisip nun, buti dito sa Pilipinas, may nakaisip. May solusyon pa pala sa bilihin na hindi magawa-gawa ng kahit sinong presidente. Kahit presidente ng Amerika, walang gumawa nun. Nakakatuwa, Pilipino nakatuklas. Pwede pala talagang ibaba ang bilihin. At ang maganda, pag tayo ang nauna rito, granting na internalize natin, ay pwede palang bumaba bilihin. Bakit hindi ako ngayon mag-save? Ang una mong gagawin, maka-enjoy ng murang bilihin, tama? Kung na-enjoy ko yung murang bilihin, hindi ba dapat ma-enjoy yun ng susunod kong anak, apo? Ngayon, pag na-enjoy na natin yun, it is time to save. Yung mga anak natin, mag-aaral. Yung mga, yung pagtanda natin, kagatulad ko, 53 na ako. Ayan, nandadaya lang ako, nagpapatina ako, kaya yung itim yan. Ang ibig sabihin, di ba? 53. Ilang taon na lang, pare koy, magsi-senior na ako. Ang tanong, ang hirap tumanda na walang pera. Kung meron ka man SSS, sapat lang yon pambili ng maintenance. Ang dami ko nakakausap. Kaya, ang pinakamaganda, ngayon pa lang, planuhin na natin, nagkaroon na tayo ng pagkakataon makakita ng teknolohiya na kayang pababain ng bilihin. Si F3 Basar po yun. At nagawa na namin yon. Marami na kaming pagkatapos nito, ipapakita namin sa susunod na presentation yung mga natulungan namin. Kasi nakapasok lang ngayon, nalulungkot ako bakit di sila nakapasok eh. Hindi ko alam. Kasi messenger na to, hindi pa sila makapasok. Ngayon po, hanggang doon lang po tayo. Wala naman tayong pag-uusapang iba eh. Wala na tayong pag-uusapang iba. Ang pag-uusapan lang natin, pababain yung bilihin. Na yung binibili mong pagkain, halimbawa, manok, 300, 200, magkano ba yung manok? Wala na. Mga 240. Mabibili mo lang ang isang kilong manok. Pag may time talaga ako, mag-usap talaga tayo. Kaya sa ngayon, ito pa lang ang kaya kong gawin na makinig muna sa'yo. Sige. Pag nag-usap tayo susunod, ako masyado, pupuntahan kita dahil gusto kitang makita ng mukhaan ng malubos ang aking kasiyahan. Magsusuntukan lang tayo sigurado. Sa pangalo, dito nga ang galon. Grabe Sa no. mga hindi nakakilala, close friend do talaga kami. Sa malapit. Nanggaling kami sa sa hirap, construction, ang hirap eh.
Ang hirap pala nung pare ko na bagong graduate ka ng high school, tapos walang pangarap ng magulang mo para sa na bakit? Kasi gusto ka man pag-aralin, mahirap si mama, mahirap si papa. Kaya sa edad na 16, wala nagtatanggap na trabaho sa pabrika. Totoy na totoy eh. Totoy 16. Kaya ngayon, pwede pala yung totoy sa construction. My goodness. 16 anyos ako, ang kamay ko, ang lambot-lambot. 1 linggo lang, parang talampakan ng buhaya. Grabe. Paltos-paltos. Tapos tutong sa init. Ganon na naging buhay namin ni pare ko na ang hirap palang maging mahirap. Ang hirap maging mahirap. Ang tanong paano kaya yung mga anak ko matutulad sa akin? Nakakatakot eh. Nakakatakot. Sa awa naman ng Diyos, hindi ko na pinayagan na yung maging anak ko walang tinapos. Sa awa ng Diyos, kahit ako po'y isang mahirap lamang, napagtapos ko ng kolehiyo yung anak ko at magaganda na trabaho. Di baling hindi na ako, basta yung susunod. Pero mas maganda kung makakakaroon ng financial freedom na meron ng maayos na trabaho, may sideline pa, tama? Yan ang mahalaga eh. Yan ang mahalaga. At magkaroon ng tinatawag na dissenting pamumuhay. Dahil sorry to say talaga pare ko, wala nang dissenting nabubuhay sa panahon ngayon na dissenting damit. Bakit dissenting damit? Wala na. Lahat ng bumibili ngayon ng damit, okay na ang 80%. Tama? Dissenting bahay. Dissenting bahay ba na tumira ka sa low-cost housing na yung inidoro, yung Poso Negro, 1 buwan mo lang ginamit, puno na. Ganon katitindi. Pagkatapos walang laman yung pader, dissenting ba yun? O di ba? Dissenting edukasyon. Paano naging dissenting edukasyon? My goodness naman, pababa ng pababa ang quality ng education sa Pilipinas. Wala na eh. Oh, dissenting hanap buhay. Wala na rin dissenting hanap buhay. Ang nakakalungkot pare ko, ito isipin mo, isang hiwaga to, hiwaga. Alam nyo bang ang minimum wage, ang maximum wage sa Pilipinas? Pinagmamalaki pa. Tingnan mo, pag may na-applyan, wanted, helper, wanted cashier, minimum wage. Laging pinagyayabang yung minimum wage eh. Kasi yun lang ang pinakamataas kaya nilang ibigay. Naisip mo yun? Grabe no. Pinagyayabang na yung minimum wage kasi alam nila pinakamataas yun. Kasi yung iba hindi nagbibigay ng minimum. Ganon tayo katindi. At pag hirap na hirap ka na sa bansa natin na wala ka nang magawa, ang gagawin mo, tatakbo saan? Tatakbo sa abroad. At pag nag-abroad ka doon, akala mo nakaligtas ka na doon sa kulungan ng kahirapan, mali. Ang ginawa mo, umalis ka sa kulungan na maliit, pumunta ka sa mas malaki. Pero kulungan pa rin. Kaya tanungin natin yung mga nag-abroad. Ayoko na sabihin, ayoko na elaborate. Kasi tingnan na lang natin yung paligid natin. At ang nakakalungkot sa mga nag-a-abroad, ito. 50% mahigit na nag-abroad sila pamilya. Tanong na lang natin. Hindi na natin dapat pag-usapan yung mga ganyan na nakakalungkot eh. At yung iba mas nakakalungkot. Umuwing buhay nung bumalik nakakahon. Tama? At yung iba hindi na nakabalik. Bakit? Pinutulan ng ulo. Akala ko dati pag pinutulan ng ulo sa Saudi, nakakabalik yung katawan. Hindi pala. Doon na pala nililiping yun. Kasi problema pa yun para pagdikitin dito eh. Tama? Putol na eh. Kaya, ang gagawin natin ngayon, nasa Pilipinas tayo, gawin na natin yung tama. Eto na, at ipinakikita namin yung buong plataforma ng project, simple lang. Ang gamit lang po namin, blockchain, yun ang nagpapababa ng bilihin. At malalaki na tayo para bulahin pagdating dyan. Para bulahin. Madali nating malaman kung panloloko lang. Ganun lang kasimple po. At kung meron po kayong katanungan at ako po, wala naman akong ibang sasabihin. Ang akin lamang, ipababain yung bilihin. Yun lang naman eh. Wala nang ibang iwaga. Hindi na tayo mag-i-invite, magre-recruit. Diba? Nakakapagod mag-recruit kahit magaling ka, pare ko. Yung magre-recruit, di company speaker ako, pare ko. Kilala ko dun binabayaran ako eh. Andito po kami. Sino ang gustong yumaman? Diba? Yan yung mga bagsakan ko eh. Sino po gustong yumaman? Taas ang kamay. O, taasan, di ba? Sinong gustong magkaroon ng kotse?
Sino gusto magkaroon ng bahay? Sigawan yung mga nandun na invite. Wow, power, power! Pag uwi ng bahay, power, paano? Pare ko, walang power, walang kuryente. Tapos yung nagsasalita naman na, ako po ay isang millionaires club. Ako po, nakatikim ako ng kitang milyon. Pero pare ko, pag uwi nung nagsasalita, naglalakad. Ganun katindi ang yung pambubudol sa mga ganyan. Sasabihin, gusto namin kayong tulungan. Magkano entry? 15,000. Ang ibibigay lang sa'yo, gamot na mabibili sa Lazada na ang halaga 150 pesos. Kaya ayoko na yan eh. Hindi pagtulong yan. Tanong, nasan ngayon yung may-ari? Ayun, tumakbong mayor sa Manila. Ang sasakyan 30. O pero natalong mayor. Bakit? Alam ng mga tao saan galing yung pera niya eh. Tama? Ayoko na lang sabihin kasi naka-record to. Madedemanda pa tayo. Basta ang mahalaga, importante. Yun na lang. Ganun lang po. Wala na ako iba sasabihin. Ang paraan po rito para kumita, ipinakita ko na sa inyo yung dahilan, blockchain. Ang blockchain po, hindi natin pwedeng burahin. Hindi pwedeng baguhin. At higit sa lahat, ang blockchain ay nananatiling 100% transparent. Lahat ng pinasok mong pera, makikita nakalista. Hindi niya tinatago. Hindi mo nahihingin pa yung record. Hindi mo nahihingin yung record. Hindi katulad sa GCash, pag gusto mong hingin yung record ng isang buwan, hihingin mo pa, tama? Nabuburay. Tama? Pag yung record ng isang taon, di na yung ma-retrieve. Bakit? Binura na yun ng system. Pero sa atin po, yung record ng mga pumasok na pera, kahit 10 years ago pa yan, pwede mong makita. Hindi siya nabubura. At lahat pwedeng bisitahin. Kaya dito po, kaya ko sinabi, walang perang mawawala. Kasi pag nawala yan, alam mo kung sino kumuha. Ganun kaganda yung tinatawag na blockchain. Para lang siyang listahan ng accountant na inililista, pwedeng sa notebook, sa computer, pero kahit nasa computer yan, nawawala pa rin. Pero ang blockchain, hindi mawawala. Ganun lang po. Kung may gustong magtanong ng konti, tanong na po. At kung wala naman, muna natin, adjourn muna natin yung pag-uusapan. A-upload ko to sa YouTube. Then, isesend ko isa-isa para makita nila. Baka mayroong technical problem na hindi sila makapasok ngayon. Ganun lang po. Baka may gusto magtanong. Kahit violet question, pwede. Ano size ng bewang mo? Ayun. Walang ganyanan. Dati kasi ang katawan ko, letter B. Ngayon, letter A na. Lalbahay ka, nakikita mo yung mga video ko na kumakanta. Ma'am, ito po yata may gustong itanong, si Ma'am Mary. Hello, Ma'am Mary, baka may gusto kayong tanong. Si Ma'am Bernadette, wala na itatanong ko eh. Good evening Hello sa po. ating lahat. Ako po ay mayroong mga kaunting mensahe lang, hindi po ako magtatanong. Nais kong ibalita sa inyo ang masayang balita. Ako ng Palawan ay magsisimula na kami po ng Just by Monday, mag-training sa mga private contractor, at kami po ay nagsisimula na sa aming medical mission, nag-iikot kami sa iba't ibang panig ng Palawan, at doon po nagsisimula na kami magbigay ng reward sa aming mga pasyente. Then may percentage na po kami nga kinukuha at binabalik po ito sa kanila. So, excited po sila. At yun po yung sinabi po ni Coach August na sa Palawan nakaranas, isa na po ako dyan. Kaya po ay suporta kami, full support po kami kay Trip to Creator. Ayan, Ako, Sir dahil Mark po nakita Orgasan. natin yung opportunity at kung ano ang bakit napababa ang presyo. Tumataas ang value ng token at sa kabilang banda, bumababa ang presyo dahil sa value ng token natin, ng pera natin na tumataas. Hindi na po natin kailangan mag-abroad upang maging dollar yung pera natin. Kasi po Wow, sa yun ating ang maganda. dashboard, yung ginagamit natin, dollar na po dyan at nakaka-inspired ko. Sa aming pag-ikot po, na-inspired ang mga kasamahan ko sa medical team,
na ang token nga hawak nila, ganito pa lang, the following day, ganito na. So nakaka-excited po. So lahat po tayo nga nandito kasama po ng ating mga kaibigan, mga kakilala, balitaan po natin sila sa magandang opportunity nga dala ng F3. Yan lang po. Good evening. Opo, ganun lang po kasimple. Wala nang paligoy-ligoy na yung dati kong Yes po. pamumuhay na ito po ang ways to earn. Direct referral, 1,500. O, di ba? Pairing, 2,000. No need. No Ang need. entry, 20,000. Ang masakit ito, pare koy. Pag sa networking, isa lang ang nakarecruit. Sino ang kikita? Isa lang. Yung iba doon, tagapalakpak. Samantalang dito sa F3, pag isa ang kumilos, bumili ng pagkain, lahat makikinabang. Walang naiwan. Yes po. Yes. Walang luhaan dito. Kaya nagustuhan ko to eh. Bakit? Kahit wala akong kinikitang direct referral, kaya ko magpasali na magpasali. Pero naaawa ako dun sa nangangarap yung umunlad, wag na yumaman. Nangangarap umunlad, hindi marunong mag-recruit. Nakakaawa. Kasi kung ikaw magne-networking, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong mag-recruit, wag ka nang mag-join. So yung nagsalita, hindi siya taga NCR, taga Palawan siya. Si ano yon? Sir Mark, si Ma'am. Layo, no? Si Ma'am Palawan po yan. Yes po, Palawan po ako. Oh. Medical mission, pare ko, medical mission. Salamat po sa paliwanag. Paano po? May magtatanong pa ba? Ikaw, Ma'am Bernadette, baka may gusto kong i-share kahit kaunti lang. Kasi ito, marami to naranasan, mga na-scam din eh. Lagi na lang na-i-scam to si Ma'am Bernadette. Wala na po. Ito naman si Ma'am Emelinda. Salamat, Ma'am. Member na si Ma'am Jeremy. Ma'am, bali yung tong mga nauna, ito lang, bigyan ko ng quick na wrap up, no? Sila po yung nauna, sila, bumili. Wala nga investment dito. Bumili sila ng F3. Ang nangyari, hindi naman nagsikilos. Tandaan natin, pag walang kilos, meron bang resulta? Wala. Walang movement eh. Diba? Kaya, para magkaroon ng movement, gumawa kami ng panibagong high-end. Yun yung tinatawag na bagong version ngayon. Ngayon, yung lahat na nilabas nilang pera, ibabalik po yun. Hintayin lang na maging stable. Kasi pag ibinalik yun na sabay-sabay, hindi na kayang suportahan ng company yung ibibigay na pera sa kanila. Kaya ako naman, ang sinabi ko sa may-ari, si Sir Mark, wag na nating hintayin na maging 1:1. 14 pa lang yung value, bigyan na natin sila ng pagkakataong makapasok ulit dahil sila naman yung nauna eh. Ang gagawin na lang, lalo yung mga makikinig nito na manonood na tandaan natin, pag wala tayong pakikiisa, wala tayong kooperasyon, paano natin makukuha yung resulta? Ganun lang po kasimple. Tsaka, isipin na lang natin, kumakain rin lang naman tayo, bakit hindi tayo bumili doon sa may binabayaran ka? Habang bumibili ka, binabayaran ka. Napakaganda. At yung ibinabayad, sabi nga ni Ma'am, dollar. Diba? Dollar na, hindi na piso. Kasi nga, yung ating pera nasa blockchain, ang tawag sa currency niya, USDT. US dollar coin na stable. Ganun lang po. Pare ko, baka may gusto ko idagdag. Minsan magkita nga tayo, gusto ko personal. Kahit ikaw na yung puntahan ko. Gwapo mo eh. Grabe naman yan, gwapong yan. Sabi ko nga di baling Ayaw mo, pag di baling naligaw ko ng ng sabihan kita. Sige, ganun na lang. Talagang lang ako ngayon. Free time ko lang to ngayon, kaya nakasama Very ako good. sa'yo. Salamat sa time. At Diba, ito nga sabi pala, ko naman sa'yo, Sabi ko naman sa'yo, basta pag may time ako, aaralin ko din. Yes. Ang masasabi ko naman sa'yo, pare ko, bigyan mo ng time. Ito na nga, inuumpisa ako na. Yan, salamat. Ay, teka lang nga pala. Ang pinakamabilis na paraan para makatulong tayo, pumunta tayo doon sa tinatawag na authority. Kasi pag nakuha natin yung may authority, makukuha natin kaagad yung baba. Halimbawa, si pare ko, ito to, chairman ng co-op. Hanapin nyo na yung mga co-op. Kasi sa co-op,
ang pinaka ano lang niyan, pinaka synopsis yung kabuuan, ginawa ang co-op para magkaroon ng pagtulong doon sa member na pinapatronage nila yung mga paninda ng co-op na yung tubo nun hinahati as dividendo, tama? Dividendo na pwedeng gawing yearly, pwedeng gawing mid-year. Yan ang nangyayari. Kaya, yung mga kinikita ngayon nung doon sa kooperatiba, i-sineshare yun as dividend. Dito po, yung kung ang co-op nag-share ng dividendo every year, dito po ang dividendo every day. Ganon siya katindi, pare koy. Ang dividendo every day. Kasi magugulat ka, yung share mo napupunta kagad sa wallet mo. Wala nang authority. Wala nang tinatawag na approval. Makikita mo palaki ng palaki araw-araw. Ayan, si Ma'am Bernadette, sabi niya, My God, lumaki na naman yung pera ko. My God pa daw. Tapos, hindi ko alam yung message niyang huhuhu. Ma'am, umiiyak ka na naman, yung pala hindi huhuhu yun. That is a sign of overjoy. Grabe, imbis na ha 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 ha. Huhuhuhu. O, paano po? Ma'am Bernadette, wala nang masasabi. Ma'am Emelinda, salamat. Kay Ma'am Jerny, yung load mo po, pasensya na dahil sa isesend ko na po ngayon. Pasensya. Nagpa-load yan 3,000. Ay, speaking of load, tandaan nyo, lahat ng mga naglo-load sa akin, si Ma'am Emelinda, matagal ko ng dealer yan. More than 5 years. Si Ma'am Jeremy, siguro mga 4 years. Pag nagpa-load wallet sila, alam nyo bang ang kinikita nila maliit lang? Napakaliit lang ng percentage pag nag-load ka. Nasa 3%. Ngayon, binawasan pa, 2.5 na lang. Biruin mo, baryang-barya. Sabi ko sa kanila, gamitin nyo yung technology kasi pag nagbayad sila sa akin ng GCash ng 1,000, ang nakukuha nilang load, 1,000 din. Tama? Yan, si Ma'am Miliminina, nagpadala ng 1,000, 1,000 din ma-receive. Si Ma'am Jeremy, nagpadala ng 3,000, 3,000 din ma-receive. Meron po dito, nagpadala ng 2,000, ang na-receive na load, 3,000. Ang ganda, no? Napipili mo kahit load mura. Yung load na 1,000 ni Ma'am Emelinda, gawin mo lang to, Ma'am Emelinda, Ma'am Jeremy. Yung load na 1,000, ang ibabayad mo lang, pwedeng 700, 600. At dito lang po, bago tayo maghiwalay, meron akong iiwang mensahe. Ito po ito yung mensahe, hello Ma'am Emelinda. Ito yung iwan kong mensahe. Sa tinatawag na marketplace, maging yan digital, Lazada, Shopee, o kaya yung pinupunta natin palengke. Ito ang tanong na simple. Sino ang nagdidikta ng presyo ng isang produkto? Yan lang po ang tanong. Sino ang nagdidikta ng presyo? Di ba ang nagdidikta ng presyo yung product owner? Halimbawa, si Coca-Cola, siya magsasabi ng presyo ng bilihin niya, ng soft drinks. Halimbawa, si San Miguel, siya magbibigay ng presyo ng meat product, ng cold products, ng mga beer. Tama? Sila nasusunod. Parang si Ma'am Emelinda, nakikita nyo, may tindahan. Siya yung nasusunod kung magkano presyo ng tinda niya. Tama? Sa F3 Bazaar, baligtad. Pakinggan. Sa F3 Bazaar, ang nagpapasya ng presyo ng bilihin, yung bumibili. Halimbawa, nakita ni pare ko, gusto kong bilhin ngayon isang sakong bigas, 1,000. Yun ang presyo. Sabi ni pare ko, gusto kong bilhin ng bigas sa halagang 500. Tanong, mangyayari ba? Mangyayari. Ayan, narinig yan ni Ma'am Mary. Piruin mo, 500 ang isang kaban. Meron nga nakabili sa Palawan, ang isang kaban na 25 kilong hasmin. 350 lang eh. Grabe, no? Hindi lang 50%. Umabot pa ng 70% off. Tama po ba yan, Ma'am Mary? Nabili yung isang kaban. Hindi na 1,003. 1,003 kasi. Nabili niya lang 300. Magkano discount? 1,000. Ngayon, sa makakarinig na bago nito, sasabihin nila, si Sir August siguro sa dami ng mga nalipasan ng gutom, kung ano-ano na pinagsasabi. Kasi mahirap paniwalaan na yung bilihin pwedeng bumaba. At ang nagdidikta ng presyo, yung bumibili. Siya masusunod. Gusto kong bilihin na yan sa halagang, halimbawa nakakita ng cellphone, 15,000.
Gusto kong bili ng cellphone sa halagang 15,000. Sa halagang 5,000. Masusunod yun. Masusunod. Ngayon, medyo mahirap unawain pero nagkakatotoo po yun. Baka may dadagdag si Ma'am Mary. Medyo lang po, magdagdag lang po ako. Actually, may mga screenshot po tayo ng price po kung gaano kalaki yung discount na na-avail natin. Kasi po, ang discount nakadepende doon kung kailan ka nagkaroon ng token. I-ano mo lang doon sa salesman, sa salesman niya. Ituturo din po yan. Magkaroon po tayo ng training yan. Para makita mo kung ilang percent na yung discount mo kasi may mga color coding tayo doon sa ating bazaar. Ayun, 10%. So ituturo kung kailan ka dapat bibili sa 10%, 20% hanggang sa 90% po. Ako po nakuha ko yung discount is 120%. 120%. So may mga screenshot po tayo niyan. Basta yan lang po ang isipin po natin. Bakit po nakukuha natin na mababa ang presyo ng bilihin? Dahil po tumaas ang value ng ating pera. Tumaas ang value ng ating pera. So yan nga po, tama po yung ni Sir August na kapag nakakuha na sila ng discount na gusto nila, yun po ng time nga ipadala po through GCash yung pera at kahit saan panig po. Pilipinas na muna tayo. Actually, Pilipinas pa. Pilipinas na muna tayo. Papadala po through GCash at makaparticipate po sila sa kahit saan man po sila. Basta maniwala po sila. Kasi kung hindi sila maniwala, hindi po sila mag-i-enjoy sa opportunity. Hindi po nila ma-avail ang opportunity. Ilang po. Opo, tama po yun. At dito po, wala pong pinipili. Wala pinipili. Katulad nung nag-apply ako ng gwardiya sa SM. Gwardiya sa guard, security guard. Buti dati pare ko, nung nag-apply ako, high school graduate lang ang nakalagay. High school graduate, pagkatapos, with experience, pagkatapos, nakalagay doon. Ang malupit doon, pare ko, yung mahirap, yung nasa baba eh. With pleasing personality. Naku, delikado to. Biruin mo, pati ba naman pleasing personality, gagawin ka lang naman gwardiya sa sa parking. Di ba? Masyadong discrimination. Di ba? Bakit paano kung hindi ako pleasing personality, hindi ako matatanggap? Mabuti na lang talaga at kulang ang gwardiya, natanggap ako. Pasok ako sa 5-6, high school graduate. Pero ngayon, tingnan na po qualification sa gwardiya ng SM. Hiring, SM guard. Ang height pare ko'y 5'8". Sabi ko, basketball player ba kinukuha nito? 5'8", nakalagay college graduate, college level. Ang tindi, wala na ako nakita ngayong hiring na nakalagay high school graduate. Wala na. Dati, nung panahon namin ni pare ko'y, ang magiging high school graduate, taas noo ka nang mag-a-apply. Taas noo na. Ngayon, hindi ka na pwede kahit kargador pag ikaw ay high school graduate. Ganun katindi. Ganun po. Paano po? Kung lang naman ang pinag-uusapan natin bilihin, ibaba, magandang araw po sa inyong lahat. At si Ma'am Emelinda, maraming salamat po. At ginagawa na po natin lahat ng paraan para tayo po makagkaroon ng opportunity makabili ng bilihin na napakalaki ng discount. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ano man, dahil ito susunod, worldwide at nakahanda na yung ating system sa 170 countries. Tama yung sinabi ni Ma'am Mary, Pilipinas muna tayo. Pagkatapos ng Pilipinas, lalabas na tayo. Magkaroon man lang ng tinatawag na sistema na galing sa Pilipinas to the world. Hindi yung galing sa ibang bansa, laging kinukonsume natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. Salamat po. Over and out po.